Hindi pinalampas ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hindi mamatay-matay na mga balitang malubha na umano ang kanyang kalusugan. Sa kanyang pagharap sa media ngayong Lunes, may mga kakaibang gimmick ang Pangulo para patunayang buhay na buhay siya at maayos ang pangangatawan. Nagmistulang fitness session ang simula ng press briefing ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, April 13 nang mag-jumping jacks ang Pangulo sa harap ng Malacanang Press Corps. Bitbit ang kopya ng kanyang pahayag na may petsa ngayong araw. Pinatunayan ni Marcos na hindi totoo ang isyung patay na umano siya o kaya ay may malubhang sakit. Once again, I think it's very easy and very clear that I'm in very good health. Matapos ang briefing, nag-jogging pa ng ilang metro si PBBM sa Malacanang grounds. I do weights and then I go on the elliptical machine. Once I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. Ilang linggo nang kumakalat ang sari-saring balita ukol sa kalagayan umano ni PBBM. Kabilang rito ang akusasyon sa Presidential Communications Office at media companies na umano'y pagmamanipula ng mga lumang larawan ni Marcos sa gitna ng kanyang umano'y malubhang kondisyon. Ang nakaalitang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos, kasama rin nagsasabing may sakit umano ang presidente. Kayo naman, kinukulit niyo ako mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Ang intindihin po natin kung ano po ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita nyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Lumakas ang ingay sa social media ukol sa estado ng kalusugan ni PBBM matapos ma-ospital ang Pangulo at mamayat dahil sa sakit na diverticulitis noong Enero. Sa harap nito, pakiusap ng Malacanang. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Nagbabala naman ang PCO kasama ang Department of Information and Communications Technology at Department of Justice sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news. We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapakalanan na namin yung source itong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. Nagpirmahan rin ang tatlong ahensya ng Memorandum of Agreement para palakasin ang koordinasyon kontra sa disinformation at AI-generated deepfakes.